Kabanata 1381. Nang malaman ni Nancy na may nangyari kay Zachary, kumilos siya agad at 30 minuto lang ang inabot ng biyahe sa rutang karaniwang inaabot ng 1 oras. Nasuka si Dr. Wright pagkalabas niya ng sasakyan at muntik nang mapaglabasan ng laman ng tiyan. Ano ang nangyari kay Dr. Wright? Gulat na tanong ni Reyna. Medyo nahilo lang siya sa biyahe, kalmadong sagot ni Nancy. Ayos na siya pagkatapos uminom ng kape. Ah, ganun ba? Agad namang nag-utos si Reyna na ipagtimpla ng kape ang mabuting doktora. Alam niya na siguradong pinatakbo ni Nancy nang napakabilis ang sasakyan. Iyon lang ang paliwanag kung paano sila nakarating agad sa Southridge. Kilala ang Broken Hill sa paikot-ikot na mga kalsada, at ang ganoong pagmamadali ay tiyak na naging masamang karanasan para kay Helen. Uminom siya ng kape ngunit halos wala ring oras para magpahinga dahil agad siyang inudyukan ni Nancy na suriin si Zachary. Wala nang nagawa si Helen kundi ibaba ang tasa at isama ang kanyang assistant patungo sa ikalawang palapag. Miss Gold, Dr. Wright, salamat sa pagpunta, bati ni Ben habang papalapit. Ben, ito si Dr. Wright, ang kilalang espesyalista, sabi ni Nancy bilang pagpapakilala bago magtanong, ano ang nangyari kay Mr. Noct? Walang malay siya, seryosong sagot ni Ben. Hinarap niya si Dr. Wright sa wikang Austronesian at nagsabing, tulungan ninyo siya, Dr. Wright. Titingnan ko siya ngayon din, sagot ni Helen. Propesyonal pa rin siya bilang doktor at agad na pumasok sa silid. Pakiusap na ipaalam ninyo sa akin ang buong kondisyon niya. Sige, sagot ni Reyna at nagmamadaling sumunod. Gusto sanang sumunod ni Nancy ngunit hinarang siya ni Ben at nagmungkahi, siguradong pagod ka sa biyahe, Miss Gold. Magpahinga ka muna sa guest bedroom. Gusto kong makita ang kalagayan niya. Sumilip ang tingin ni Nancy lampas sa braso ni Ben ngunit agad isinara ni Reyna ang pinto pagpasok niya at may 2 tauhan ang nagbantay sa labas. Lalong ipinakita na seryoso ang sitwasyon. Ginagamot na ngayon si Mr. Noct kaya hindi nararapat na may iba pang pumasok bukod sa mga doktor, paliwanag ni Ben. Naiintindihan ko ang pag-aalala mo. May inihanda kaming silid para sa iyo. Dito ka muna magpalipas ng gabi. Makikita mong ayos na siya paggising niya bukas. Sige, salamat sa inyong pagtanggap, sagot ni Nancy. Ang pananatili rito ay malaking bentahe para sa akin. Hindi ko kailangang magmadali, walang anuman. Ihahatid kita sa iyong silid, sabi ni Ben habang ginagabayan siya. May inihanda rin akong silid para sa iyong mga tauhan. Salamat. At ganoon, nanatili sina Nancy at ang 2 niyang tauhan sa tirahan ng pamilyang Noct. Inutusan pa ni Ben si Mrs. Ralston na ipaghanda sila ng hapunan. Siniguro niyang maayos ang lahat bago niya muling tignan si Zachary. Napansin ni Nancy na may 2 katulong na nakaabang sa labas ng kanyang silid. Handa silang maglingkod at ibigay ang anumang kailangan niya anumang oras. Ngunit alam ni Nancy na inilagay lamang sila roon upang pigilan siyang gumala. Dahil sa mga pag-iingat na iyon, nakaramdam siya ng kaba at naging seryoso ang kanyang mukha. Matagal ko nang alam na maraming patakaran ang pamilyang Noct pero hindi ko akalaing ganito kahigpit, komento ng isang tauhan. 2 katulong sa bawat silid at mga bodyguard sa lahat ng dako. Mas mahigpit pa kaysa sa palasyo. Sa tingin mo ba nag-aalala silang may gagawin tayo kay Mr. Noct? Tanong ng isa pa. Hindi yun ang dahilan, sagot ni Nancy habang naglalakad-lakad. Malubha ang kalagayan ni Mr. Noct at ayaw nilang kumalat ang balita. Ang kalagayan niya ang nakataya sa kapalaran ng pamilya at ng kumpanya. Kapag nalaman ng media na may sakit siya, babagsak ang presyo ng shares ng Noct Group. Tama ka. Kanina lang ay maayos pa siya pero ngayon. Mabigat ba talaga ang Florera? Ano sa tingin mo? Direkta itong tumama sa ulo niya. Gusto mo bang ikaw ang subukan para malaman mo kung gaano kasakit? Galit na saway ni Nancy. Paumanhin, sagot ng tauhan habang yumuyuko. Hindi na siya ng ahas magsalita pa. Hulihin ninyo ang may sala at lahat ng sangkot sa insidenteng ito, mariing utos ni Nancy. Naiintindihan, sagot ng tauhan at agad na tumawag. At si Charlotte Lindbergh, siya ang ugat ng lahat ng problema. Hindi magiging ganito si Mr. Noct kung hindi dahil sa kanya, galit na bulong ni Nancy. Dapat ba nating parusahan siya?
Maingat na tanong ng tauhan. Hindi natin siya maaaring saktan, sagot ni Nancy habang nakasimangot. Nakakainis siya pero mahalaga siya kay Mr. Knock. Maaapektuhan siya kapag may nangyari sa babae. Sige po, sagot ng tauhan at hindi na nagdagdag pa. Iniisip ko kung kumusta na si Mr. Knock ngayon. Hindi mapakali si Nancy. Gusto niyang makita si Zachary ngunit alam niyang hindi siya papayagan ni Ben kaya napilitan siyang umatras. Paulit-ulit niyang pinaalalahanan ang sarili. Kailangan kong maging kalmado. Hindi ako dapat panghinaan ng loob. Kailangan kong manatiling matatag sa gitna ng lahat ng pagsubok. Doon lang ako may tsansang maging Mrs. Knock. Kung hindi ko ito magagawa, mamaliitin lang ako ng mga katulong at bodyguard. Gayunpaman, sobra pa rin ang kanyang pag-aalala kaya binuksan niya ang pinto at sinabi sa mga katulong, "Pakisabi agad sa akin kapag nagising na si Mr. Knock." "Sige po, huwag kayong mag-alala. Ipapaalam namin agad sa inyo," magalang na sagot ng katulong. "Salamat." Sumulyap si Nancy sa silid ni Zachary at napansin na napakatahimik ng buong palapag. Marahil ay nagpapatuloy pa ang gamutan. "Kumusta siya?" tanong ni Ben pagpasok sa silid. "Tahimik," sinyas ni Reyna. Agad na tumahimik si Ben at naghintay sa tabi. Sinuri ni Helen ang mga report, sugat, at kalagayan ni Zachary bago nagsalita ng seryoso, "Sobra ang naging tiwala ninyo sa kakayahan ko. Wala na akong magagawa sa kondisyon niya. Pakiusap, Dr. Wright, tingnan ninyong mabuti. Mag-isip pa kayo. Sigurado akong may magagawa pa kayo," pakiusap ni Reyna. "Ang kaya ko lang ay patigilan muna ang paglala ng kondisyon niya. Hindi ko siya magagamot. Kailangan ninyong humanap ng iba, pero maliit ang tsansa na gumaling siya," diretsyong sagot ni Helen. Nanikip ang dibdib ni Ben. Umaasa pa siya sa isang himala ngunit tuluyan itong nawala. "Simulan na lang natin sa pagpapatatag ng kondisyon niya," sabi ni Reyna. "Aasa kami sa inyo, Dr. Wright. Kailangan ko ng ilang kagamitan. Ihanda ninyo agad," hiling ni Helen. "Gagawa ako ng minor surgery. Kapag naging maayos, mapapatatag natin siya kahit pansamantala." "Sige, aayusin ko agad," sagot ni Reyna. Mas lalong bamigat ang pakiramdam ni Reyna habang nagsasalita si Helen. Lahat ng sinabi nito ay patunay na kritikal ang lagay ni Zachary. Ang buong Knock residence ay nabalot ng matinding bigat. Lahat ng bodyguard at katulong ay balisa at walang makuhang pahinga. Hindi natulog sina Ben, Reyna, Marino, at ang iba pa. Buong gabi silang nagbantay sa labas ng silid ni Zachary. Bandang 1:30 ng madaling araw, isinagawa ni Helen ang minor surgery at binigyan siya ng lunas. Tinapos niya ito ng isang babala. Pansamantalang mapapabagal ng operasyong ito ang epekto ng lason pero bantayan ninyo siya ng mabuti. Huwag na huwag siyang masasaktan muli. Kahit ang mga anghel ay hindi na siya maililigtas kapag nangyari iyon. "Naiintindihan," sagot ni Reyna. "Kailangan niyang magpahinga at manatiling hindi aktibo ang katawan. Mas mapapabagal nito ang lason," dagdag ni Helen. "Ipagpatuloy ninyo ang gamot na iniinom niya noon. Wala nang ibang gamot na makakatulong." "Sige." Habang nagsasalita si Helen, lalong bumibigat ang pakiramdam ni Reyna. "Direkta na ako. Ang operasyong ito ay maaaring magdagdag lamang ng 1 buwan sa buhay niya. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari pagkatapos." Iminumungkahi kong ihanda na niya ang lahat sa loob ng buwang iyon. Ang kanyang testamento halimbawa. Masamang tingin ang ipinukol ni Ben at ng iba pa kaya agad nagbago ng tono si Helen. "Ipagpalagay na lang nating hindi ko iyon sinabi. Dr. Wright, samahan ko na kayo sa inyong silid," mabilis na sabi ni Reyna habang inaalalayan ang doktora. "Hindi na kailangan iyon," sagot ni Helen na ayaw talagang masangkot pa sa drama. Sinabi niya, "Wala na rin naman akong magagawa ngayon kaya pupunta na lang ako sa hotel. May inihanda ng silid si Miss Gold para sa akin. Maaari ninyo pa rin akong tawagan kung kakailanganin ninyo." "Magandang ideya rin iyon. Ipapahatid kita sa hotel," sabi ni Reyna bago niya inutusan ang 2 tauhan na ihatid si Helen. Bago umalis si Helen, nakiusap si Reyna, "Magpahinga ka muna ngayong gabi. Kung maaari, dumaan ka bukas sa ospital ko para silipin ang isa pang pasyente. Iyong pasyenteng nasa persistent vegetative state ba ang tinutukoy mo?" Tanong ni Helen na palaging diretsahan.
Tinawagan ako ni Mr. Knock noon at ikinwento ang tungkol sa pasyente. Sino ang mag-aakala na mas magiging malala pa ang kalagayan niya kaysa sa pasyenteng ipinag-aalala niya? Hindi talaga natin mahuhulaan ang hinaharap, buntong hininga ni Reyna. Siya nga pala, pakisigurong mananatiling lihim ang kondisyon ni Mr. Knock. Huwag na huwag mong sasabihin kan inuman o magiging mabigat ang kapalit. Huwag kang mag-alala, alam ko ang sitwasyon, seryosong sagot ni Helen. Kapag nabanyag ang lihim na ito, matatapos ang karera ko at malalagay din ako sa matinding panganib. Huwag mong ipaalam kahit kay Miss Gold, paalala ni Ben. Walang ibang dapat makaalam ng kondisyon ni Mr. Knock kundi ikaw lamang. Huwag kang mag-alala, alam ko ang gagawin ko. Ayokong mapahamak ang sarili ko, sagot ni Helen habang tumatango. Bahagyang naglinis ng lalamunan si Reyna bago magmungkahi, ihahatid na kita palabas. Sige, mahinang tugon ni Helen. Mabilis siyang bumaba ng hagdan at halatang nais nang umalis. Para sa iyong kaligtasan, magpapadala ako ng 2 bodyguard na sasama sa iyo, sabi ni Ben habang kinukumpas ang kamay upang sumunod ang 2 bodyguard. Sige, ayon sa gusto mo. Alam ni Helen na hindi lang para sa kanyang kaligtasan ang mga bodyguard. Ang tunay nilang tungkulin ay bantayan siya at siguraduhin hindi siya magsasalita. Gayunpaman, sanay si Helen sa malalaking isyo kaya hindi niya ininda ang ganitong abala. Salamat sa lahat ng ginagawa mo, sabi ni Ben bago yumuko at umakyat muli ng hagdan. Inihatid ni Reyna si Helen sa sasakyan at inutusan ang mga tauhan na maging magalang bago siya bumalik sa tirahan ng pamilyang Knock. Paakyat na sana ng hagdan si Reyna nang marinig niya ang isang malinaw na boses, Dr. Langon. Lumingon si Reyna at gulat na nasabi, Miss Gold, gising ka pa. Naghihintay ako ng balita tungkol sa kalagayan ni Mr. Knock. Kumusta siya? Gising na ba siya? Tanong ni Nancy habang lumalabas ng silid. Hindi pa, mahinang sagot ni Reyna. Malamang ay magigising siya sa umaga. Na-stabilize na ni Dr. Wright ang kanyang kondisyon kaya hindi na kailangang mag-alala. Buti naman, maaari ko ba siyang makita? Gusto ko lang malaman ang kalagayan niya. Hindi ako makakatulog dahil sa sobrang pag-aalala, pakiusap ni Nancy. Lamambot ang loob ni Reyna nang marinig yun. Isang mayamang dalaga na may mataas na katayuan ang nagpakumbaba at nakiusap ng ganoon. Paano ko tatanggihan? Kung ganoon ay pumasok ka. Reyna, gustong pigilan ni Ben ngunit nabuksan na ni Reyna ang pinto kaya wala na siyang nasabi. Pinaghintay ni Nancy ang kanyang mga tauhan sa labas. Siya lamang ang pumasok. Nang makita niyang walang malay si Zachary sa kama, namuo ang luha sa kanyang mga mata at nagsimulang tumulo ang kanyang ilong. Lalapit na sana siya nang may nakita siyang ikinagulat niya. Nakabitin sa pader sa itaas mismo ng kama ang wedding photo ni Zachary at Charlotte. Magkaharap silang nakangiti at masaya. Mahigpit na yakap ni Zachary si Charlotte at bahagyang nakayuko habang tinatitigan ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at lambing na hindi pa kailanman nakita ni Nancy. Iyan ang wedding photo nila 2 taon na ang nakalipas, mahinang paliwanag ni Ben. Itinago yun ni Mr. Knock sa silid at hindi kailanman inalis. Nanigas ang mukha ni Nancy at naging balisa ang kanyang tingin. Hindi nagtagal ay nakabawi rin siya. Ngumiti siya at mariing sinabi, tapos na ang nakaraan kaya hindi na iyon mahalaga. Parang sagot iyon sa sinabi ni Ben ngunit tila sinasabi rin niya iyon sa sarili. Ano man ang totoo, malinaw na iyon ang paraan niya upang aliwin ang sarili. Biglang naalala ni Ben na buong magdamag na ring nawawala sina Charlotte at ang iba pa. Agad niyang tinawagan muli si Lupin ngunit naka-off ang telepono nito. Ganoon din ang telepono ni Charlotte. Lalong nag-alala si Ben. Hindi maaaring may mangyari kay Charlotte sa ganitong panahon. Kapag may nangyari sa kanya, tiyak na mapapahamak kaming lahat. May nangyari ba kay Miss Lindbergh? Nag-aalalang tanong ni Reyna. Nawalan kami ng contact sa kanya. Sa tingin ko ay tinambangan siya. Nagpadala na ako ng mga tauhan para mag-imbestiga ngunit wala pa silang ulat, sagot ni Ben habang malalim ang kunot ng noo. Kung ganoon ay hanapin ninyo siya agad. Huwag ninyong hayaang may mangyari sa kanya, kabadong sabi ni Reyna. Halos isinakripisyo ni Mr. Knock ang kanyang buhay para sa kanya. Kapag may nangyari kay Miss Lindbergh. Alam ko,
Agad tinawagan ni Ben sina Kyle at Cain. Hindi nagtagal ay nakatanggap siya ng ulat na kakarating lang nila sa Phoenix City. Hinahanap nila si Charlotte ngunit wala pa silang nakikitang bakas. Ang tanging tiyak ay sinusundan na ang mga babae mula pa nang lumapag sila. Inutusan ni Ben na hanapin si Charlotte sa anumang paraan at tiyaking makakauwi ng ligtas ang lahat. Hindi siya mapakali matapos ibaba ang tawag. Nagsalita si Reyna upang aliwin siya. Hindi na si Miss Lindbergh ang dating babae. Isa na siyang taong dapat katakutan. May mga bihasang bodyguard pa siyang kasama kaya sigurado akong ayos lang siya. Sana nga, nang gabing yun, mahimbing ang tulog ni Zachary sa kanyang kama. Wala siyang kaalam-alam sa lahat ng nangyari. Ngunit walang ibang nakatulog. Sinabi ni Helen na na-stabilize na ang kondisyon ni Zachary ngunit hanggat hindi siya nagigising, hindi pa rin mapapanatag ang lahat. Nagbantay sina Ben at Reyna sa silid hanggang sumikat ang araw kinabukasan. Pumasok ang sikat ng araw sa pagitan ng mga kurtina at nagdala ng init. Isinara ni Reyna ang mga kurtina habang inayos naman ni Ben ang kumot ni Zachary. Nang makita niyang mahimbing pa rin ang tulog nito, nag-alala siya at nagtanong, alas 7 na ng umaga. Bakit hindi pa rin siya nagigising? Maghintay pa tayo ng kaunti, sabi ni Reyna habang pinupunasan ng mainit na tuwalya ang mukha ni Zachary. Kabanata 1385. Katok, katok. May kumatok sa pinto at nagsalita ang isang katulong, handa na po ang almusal, Miss Gold. Maaari na po kayong bumaba upang kumain. Gusto kong makita si Mr. Knock. Pero, nagkatinginan sina Ben at Reyna. Nagkaintindihan sila at agad itinabi ni Reyna ang mga gamit pang medikal. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto. Magandang umaga, Miss Gold. Magandang umaga. Mukhang nakaabala ako. Nakasagabal ba ako? Pumaning tanong ni Nancy. Hindi naman. Natutulog pa rin si Mr. Knock, sagot ni Reyna. Maaari ko ba siyang makita? Gusto ko lang makita ang kalagayan niya. Hindi ako nakatulog kagabi dahil sa sobrang pag-aalala, pakiusap ni Nancy. Muling lamambat ang loob ni Reyna. Isang mayamang dalaga na may mataas na katayuan ang nagpakumbaba at nakiusap ng ganoon. Paano ko siya tatanggihan? Kung ganoon ay pumasok ka. Ben. Gustong magsalita ni Ben ngunit huli na ang lahat. Bahagyang naglinis ng lalamunan si Ben. Naging napaka-awkward ng sitwasyon kaya hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Natutulog pa rin si Mr. Knock, Miss Gold, kaya marahil ay mag-almusal ka muna, mahinang mungkahi ni Reyna. Wala na akong ganang kumain, sagot ni Nancy habang may pagmamahal na nakatitig kay Zachary. Gusto kong manatili rito sandali. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya guguluhin. Napatingin si Reyna kay Ben nang may pagkadismaya. Wala ring masabi si Ben. Hindi niya alam ang gagawin at hindi rin naman nila maaaring paalisan si Nancy. Siya pa rin ang nagdala kay Helen para tulungan si Zachary. Kung tutusin, hindi rin tama sa asal na paalisan siya sa ganitong pagkakataon. Kung ganoon ay maupo ka muna, Miss Gold, sabi ni Reyna bago kumuha ng upuan. Umupo si Nancy at tahimik na tinitigan si Zachary. Kita sa kanyang mga mata ang matinding lungkot. Binuhusan ni Reyna ng tubig si Nancy bago ipinagpatuloy ang pagpupunas kay Zachary gamit ang mainit na tuwalya. Ako na ang gagawa niyan. Kinuha ni Nancy ang tuwalya mula kay Reyna at siya na ang nagpahid kay Zachary. Bawat galaw niya mula sa mukha, leeg, hanggang braso nito ay puno ng lambing at pag-iingat. Naging hindi komportable sina Reyna at Ben habang nanunood. Maya-maya, pumasok ang isang tauhan upang may iulat kay Ben kaya napilitan siyang lumabas sandali. Kunin mo nga ang isa pang tuwalya. Malamig na ito. Inabot ni Nancy ang tuwalya kay Reyna. Sige, sagot ni Reyna habang hawak ang tuwalya at pumasok sa banyo. Sina Zachary at Nancy na lamang ang naiwan sa silid. Marahan niyang hinaplos ang noo nito na parang gustong alisin ang lahat ng problema nito. Parang naramdaman ni Zachary ang presensya niya. Bahagyang gumalaw ang mga pilikmata nito at gumalaw ang kamay. Mr. Knock, nasabik na sambit ni Nancy. Hinawakan niya ang kamay nito at mahinang sinabi, huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Parang nasa bangungot si Zachary. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Nancy. Sa huli, nagising siya ng tuluyan at nanginag ang buong katawan.
Tumulo ang pawis sa kanyang noo. Ayos lang, ligtas ka na. Nandito ako, malambing na bulong ni Nancy habang hawak ang kamay nito at hinahaplos ang mukha niya. Marahil ay umubra ang kanyang boses dahil makalipas ang ilang sandali ay kumalma si Zachary. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Malabo ang kanyang paningin at bahagyang bamuka ang kanyang tuyong labi na parang may tinatawag. Ano yun? Tanong ni Nancy habang lumalapit pa upang marinig siya. Charlotte. Paos at halos hindi marinig ang boses ni Zachary ngunit puno ng pagmamahal habang binibigkas ang pangalan ni Charlotte. Nanigas si Nancy, para bang binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang nag-aalab na puso. Nanlamig ang buong pagkatao niya. Malungkot niyang tinitigan si Zachary habang bumibigat ang damdamin sa kanyang dibdib. Kinamuhian ni Nancy ang pakiramdam na iyon. Hindi ko maintindihan, bakit niya mahal ang babaeng iyon ng ganoon? Ano bang meron siya? Karapat-dapat ba talaga siya sa pagmamahal niya? Gising na si Mr. Knock. Lumabas si Reyna mula sa banyo at nakita niyang gising na si Zachary. Dali-dali siyang lumapit upang suriin ito. Napilitan si Nancy na lumayo at tahimik na tumingin mula sa gilid. Kukunin ko ang medical kit ko. Kinuha ni Reyna ang kanyang medical kit upang sukatin ang pulso at temperatura ni Zachary. Si Nancy naman ay hawak pa rin ang mainit na tuwalya at nais pang ipagpatuloy ang pagpupunas. Unti-unting lumino ang paningin ni Zachary at napagtanto niyang hindi si Charlotte ang nasa harap niya. Agad niyang inalis ang kanyang kamay nang makita si Nancy. Nadismaya si Nancy sa kanyang reaksyon ngunit hindi siya nagalit. Sa halip ay mahinahon niyang sinabi, ayos lang. Gusto ko lang naman kitang alagaan. Salamat, sagot ni Zachary na halos pabulong. Maya-maya ay pumasok si Ben matapos marinig na gising na si Zachary. Nakita siya ni Zachary at mahina itong kumaway bilang sinyas. Agad nagsalita si Ben, Miss Gold, kailangan kong tulungan si Mr. Knock na magpalit ng damit. Marahil ay, naiintindihan ko. Maayos at magalang ang tono ni Ben ngunit alam ni Nancy na ang sinyas ni Zachary kanina ay utos para paalisan siya sa silid. Marahil ay ayaw lang niyang makita ni Nancy ang kanyang kahinaan o baka nais niyang pangalagaan ang imahe niya bilang malakas. Anuman ang dahilan, malinaw na itinuturing pa rin niya akong tagalabas. Sa kabutihang palad, alam ni Nancy kung paano hindi magpatalo sa maliliit na bagay. Kung wala siyang sapat na pagtitimpi, hindi sana siya umabot sa kinaroroonan niya ngayon. Ngumiti siya habang may lambing na tinitigan si Zachary. Aalis na muna ako. Magpahinga ka, babalik ako mamaya. Wala nang sinabi si Zachary at bahagya lamang kumurap bilang sagot. Pagkatapos nito, magalang na tumango si Nancy kina Ben at Reyna at tuluyang umalis. Hindi napigilan ni Ben na humanga sa kanya. Kahanga-hanga kung paano nananatiling kalmado at magalang si Nancy sa lahat ng pagkakataon. Hindi yun kayang gawin ng karamihan kahit pilitin pa. Pagkaalis ni Nancy, sinimulan ni Reyna ang masusing pagsusuri kay Zachary. Mr. Knock, sisimulan ko sa pagkuha ng blood pressure mo. Nakatayo si Ben sa gilid, magaan ang loob dahil muling nagkamalay si Zachary at unti-unti nang bumubuti ang kalagayan. Mabuti at nagising ka na. Sobrang nag-alala kaming lahat. Bahagyang pumikit si Zachary at mahinang nagtanong, anong oras na? 7:30 ng umaga. Gising na ang mga bata at nag-aalmusal sa ibaba. Sinabi kong nagpapahinga ka pa at huwag ka nilang istorbohin. Nandito ba si Charlotte? Biglang tanong ni Zachary. Natigilan si Ben at palihim na nagpalitan ng tingin kay Reyna. Matapos mag-isip sandali ay sumagot siya, dumating si Miss Lindbergh sa Mount Phoenix kagabi at kasalukuyang nagbibigay galang kay Dr. Felch. Ayon kay Lupin, baka mamaya pa sila bumalik. Nang marinig iyon, kontentong tumango si Zachary at muling nakatulog. Tahimik na napabuntong hininga si Ben kahit nananatili pa rin ang matinding kaba sa kanyang loob. Unang beses niyang nagsinungaling kay Zachary ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Napakahina na nito at hindi niya maaaring dagdagan pa ang alalahanin nito. Bagaman panay ang idlip ni Zachary, sapat na ang pagbuti ng kanyang kalagayan upang payagan ni Ben na magpahinga si Reyna. Kailangan niya yun upang magawa ang pagbabantay kay Zachary sa buong gabi. Matapos iwan ang dalawa sa kanyang pinakamapagkakatiwalaang medical staff, bumaba si Reyna.
Dr. Langan, bati ni Nancy nang makita siyang paparating. Kumusta si Mr. Noct? Stable na ang kanyang kondisyon at lahat iyon ay dahil sa iyo. Salamat sa pagdala kay Dr. Wright. Ngumiti si Nancy nang may ginhawa. Huwag nang banggitin iyon. Masaya akong nakatulong. Kung may kailangan pa kayo, huwag kayong mag-atubiling magsabi. Huwag kang mag-alala. Alam ko, aalis na ako, sabi ni Nancy habang huling tumingin paitaas sa hagdan. Wala rin naman akong magagawa rito at baka makaabala lang ako. Hindi naman, nauutol na sagot ni Reyna. Ayos lang, babalik na lang ako kapag nais na akong makita ni Mr. Noct, putol ni Nancy habang nakangiti pa rin. Inihatid ni Reyna si Nancy hanggang sa sasakyan at bumalik lamang sa loob ng tuluyan na itong umalis. Umalis na ba siya? Tanong ni Ben habang bumababa ng hagdan. Oo, sagot ni Reyna na may bahagyang guilt. Kung hindi niya dinala si Dr. Wright kagabi, malubha sana ang kinahinatnan. Pero ngayong wala na tayong kailangan sa kanya, pauuwiin na natin siya. Kapag gumaling na si Mr. Noct, maaari niya siyang pasalamatan ng personal, putol ni Ben. Wala tayong magagawa sa ngayon. Tama ka, magpapahinga na muna ako. Bantayan mo si Mr. Noct at tawagin mo ako kung may mangyari. Sige. Pagkaalis ni Reyna, agad inutusan ni Ben si Marino na dalhin ang 3 bata sa Northridge para sa maikling pananatili. Bagaman ang dahilan niya ay miss daw ng mga bata ang 3 batang babae, ang totoo ay ayaw niyang mag-alala ang mga bata kay Zachary at ayaw din niyang maapektuhan si Zachary. Alam ni Marino ang tunay na dahilan ni Ben kaya ginawa niya ang lahat upang mahikayat ang 3 bata na sumama. Nang iginiit ni Jamie na magpaalam kay Zachary, napilitan si Marino na pigilan siya gamit ang iba't ibang dahilan. Sa kabutihang palad, nakialam si Robbie bago pa magreklamo si Jamie. Natutulog pa si Daddy, huwag na natin siyang istorbohin. Sige, sagot ni Jamie at masayang sumakay sa sasakyan. Maghapon pang pabalik-balik sa tulog si Zachary. Sa tuwing magigising siya, oras at kalagayan lamang ng mga bata at ni Charlotte ang itinatanong niya bago muling makatulog. Dahil doon, wala siyang kinain maliban sa ilang lagok ng tubig kapag umiinom ng gamot. Lagpas alas 9 na ng gabi nang muling magising si Zachary at muling nagtanong kung nakabalik na si Charlotte. Nanatiling kalmado si Ben habang sumasagot, sinabi sa akin ni Lupi na mananatili pa sila sa Mount Phoenix ng ilang araw. Labis na nag-aalala si Miss Lindbergh sa mga sugat mo at tinanong pa niya ako kung kumusta ka. Siniguro kung ayos ka na at maayos ang paggaling mo. Hindi, huwag mong sabihin sa kanya ang kalagayan ko, mariing utos ni Zachary. Sige, naiintindihan ko. Sa kabutihang palad, alam ni Ben ang tamang mga salitang sasabihin upang hindi maghinala si Zachary. Nakatulong din na wala sa sarili si Zachary upang mapansin ang kasinungalingan. Huwag ka ring masyadong tumawag o baka maghinala si Charlotte, bulong ni Zachary habang pabigat ng pabigat ang talukap ng kanyang mga mata. Sabihin mo sa akin kapag nakabalik na siya. Alam ko, huwag ka nang mag-alala at matulog ka na, sabi ni Ben habang inaayos ang kumot. Mahigit 20 oras pang natulog si Zachary ngunit kahit ganoon ay mukhang pagod pa rin siya. Gayunpaman, malinaw na unti-unting bumubuti ang kanyang kalagayan, patunay na naging matagumpay ang operasyon ni Dr. Wright. Si Ben naman ay 2 gabi nang hindi natutulog. Kahit paulit-ulit siyang pinakiusapan na magpahinga, hindi niya mapawi ang kanyang pag-aalala at nagpumilit na magbantay kay Zachary. Bukod doon, tumatawag siya kay Cain kada 2 oras upang magtanong tungkol kina Charlotte at Lupin. Sa kasamaang palad, nagpapatuloy pa rin ang paghahanap at wala pang bagong balita si Cain. Dahil dito, nagpasya si Ben na magpadala pa ng ilang tao sa Phoenix City. Charlotte, Lupin, sana ay ayos lang kayo. Lumipas ang oras at madaling araw na nang tuluyang magising si Zachary mula sa mahimbing na tulog. Hindi lamang mas mukhang masigla siya, humingi rin siya ng beef stroganoff ni Hannah. Siyempre, masayang-masaya si Ben na tuparin ang kanyang hiling. Tulad ni Ben, labis ding nag-alala si Hannah sa kaligtasan ni Zachary kaya hindi rin siya nakatulog ng maayos. Nang marinig niyang hinahanap nito ang kanyang luto, napaluha siya sa tuwa at agad nagluto. Umupo si Zachary sa kama sa tulong ni Ben at iniunat ang kanyang mga braso at binti. Grabe,
Gaano katagal ba akong natulog? Pakiramdam ko ay parang nagkahiwa-hiwalay ang katawan ko. Halos 2 araw kang natulog, sagot ni Ben na may halakhak. Pero ayos na ang lahat ngayon. Mukha kang masigla. Oo, pakiramdam ko rin ay puno ako ng lakas, bulong ni Zachary habang hinihilamos ang antok. Punuin mo ang bathtub. Maliligo muna ako ng matagal bago ko kayo himitian sa amoy ko. Hahaha, okay. Habang nagmamadaling pumasok si Ben sa banyo, kinuha ni Zachary ang kanyang telepono sa ilalim ng unan. Nakita niya roon ang mga mensaheng puno ng pag-aalala mula kay Nancy. Ngunit wala ni isang tawag o mensahe mula kay Charlotte kaya hindi niya napigil ang makaramdam ng kaunting lungkot. Hayaan na, ganyan naman talaga si Charlotte. Hindi ako dapat maging mapagbilang. Agad niyang tinawagan si Charlotte ngunit naka-off ang telepono nito. Baka nasa biyahe na siya sa private jet kaya naka-off ang phone niya. Mr. Knock, handa na ang paliguan mo, anunsyo ni Ben paglabas mula sa banyo. Tumawag ba si Lupin? Biglang tanong ni Zachary. Oo, tumawag siya kanina. Nasa bundok pa rin sila. Ipinagpatuloy ni Ben ang kanyang maingat na ginawang kasinungalingan ngunit habang nagsasalita siya, napansin niyang nagbago ang ekspresyon ni Zachary. Mr. Knock, ako ay... Tanga, sigaw ni Zachary sabay sipa kay Ben pabagsak sa sahig. Paano mo ako nagawang pagsinungalingan? Ngayong gising at malinaw na ang isip ni Zachary, hindi na siya kayang lokohin ni Ben. Mr. Knock, ako ay... Sabihin mo sa akin ang totoo, mariing sigaw ni Zachary na puno ng galit. Sa ganitong sitwasyon, wala nang nagawa si Ben kundi sabihin ang totoo. Nawalan na kami ng contact kay Miss Lindbergh simula kagabi. Ano, nakasimangot na sagot ni Zachary. Ano ang nangyayari? Isinalaysay ni Ben ang lahat ng detalyado na lalo lamang nagpaalab ng galit ni Zachary. Hayop, sigaw niya sabay hagis ng ashtray kay Ben. Paano mo nagawang itago sa akin ang ganito kalaking bagay? Nakatungo lamang si Ben, ni hindi makapagsalita sa sobrang takot. Ihanda ang private jet. Pupunta ako sa Phoenix City. Mr. Knock, pakiusap kumalma ka, nakiusap si Ben. Tahasang inutusan ka ni Dr. Wright na manatili sa kama. Hindi ka dapat lumabas o gumawa ng mabibigat na gawain. Kung hindi, hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Ngunit hindi siya pinakinggan. Lumabas ka, pakiusap Mr. Knock, makinig ka sa akin, sigaw ni Ben habang hinahawakan ang mga binti ni Zachary. Hindi mo alam kung gaano kalapit sa kamatayan ang inabot mo. Kung hindi ka agad dinala ni Miss Gold si Dr. Wright, ikaw ay... Napatigil si Ben, hindi kayang banggitin ang kinatatakutang salita. Nagpadala na ako ng 2 grupo para hanapin si Miss Lindbergh. Kung nag-aalala ka pa rin, maaari kong isama si Marino sa paghahanap. Nang hindi pa rin nagsasalita si Zachary, ipinagpatuloy ni Ben. Ano man ang mangyari, hindi kita maaaring palabasin ng bahay. Kahit hindi para sa sarili mo, gawin mo ito para sa mga anak mo. Kapag may nangyari sa iyo, ano ang mangyayari sa kanila? At sa kalagayan mo ngayon, ano ba ang maitutulong mo? Paano kung bumalik si Miss Lindbergh at makita kang bumagsak sa sobrang pagod? Iyon ba ang gusto mo? Sa kabutihang palad, tumalab ang mga salitang iyon. Hindi ko maaaring paalisin si Marino. Kailangan niyang bantayan ang mga bata, sabi ni Zachary matapos kumalma. Kumusta si Bruce? Si Bruce ay pumunta sa Erie Hall upang hanapin si Francesco. Sina Kyle at Cain ang ipinadala ko. Matagal na silang bihasa kaya sigurado akong hindi sila sapat, putol ni Zachary habang humaharap kay Ben. Ikaw ang kailangan kong pumunta. Ikaw ang magdadala kay Charlotte pabalik ng ligtas. Ano? Ako? Pero paano ka? Sino ang magbabantay sa iyo kapag umalis ako? Ano ang ibig mong sabihin na walang iba? Marami tayong tao sa bahay, galit na sabi ni Zachary. Akala mo ba hindi ako mabubuhay nang wala ka? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Kung ganoon ay sundin mo ang utos ko. O hindi ka na ba sumusunod sa akin? Wala nang nagawa si Ben kundi tumango. Kung ganoon ay aalis na ako ngayon din. Magsama ka pa ng mas maraming tao. Bibigyan kita ng 3 araw. Kapag hindi mo na ibalik si Charlotte ng ligtas, huwag ka nang babalik. Naiintindihan, matatag na sagot ni Ben. Aayusin ko ang lahat.
Pagkatapos noon ay kumaway si Zachary at pinayagan na siyang umalis. Sa kasamaang palad, ang pag-alis ni Ben patungong Phoenix City ay labis na ikinabahala ni Reyna. Paano ka makakaalis sa ganitong oras? Kapag wala ka at si Bruce, sino ang magpo-protekte kay Mr. Noct? Malalim na napabuntong hininga si Ben. Sa tingin mo ba ay hindi ko alam iyon? Alam mo kung gaano siya katigas ang ulo. Paano ko ba siya mapipigilan? Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Reyna na bakas ang matinding kaba. Makalipas ang ilang sandali, may naisip si Ben. Tatawag ako kay Spencer. Pakiaayos ang private jet. At kailangan mong manatili kay Mr. Noct sa lahat ng oras habang wala ako. Hindi natin kayang magkamali muli. Naiintindihan ko, mabilis na tugon ni Reyna. Tumawag ka na. Sa ngayon, si Mr. Spencer na lang ang makakapagbantay kay Mr. Noct. Tama, hindi nagtagal, nagtago si Ben sa kanyang silid at tinawagan si Spencer. Matapos marinig ang buong salaysay ni Ben, nagngit-ngit sa galit si Spencer hanggang muntik nang mahulog sa kanyang wheelchair. Mr. Spencer, kumalma kayo, pag-aalo ni Ben. Hindi naman makakalabas ng bahay si Mr. Noct sa mga susunod na araw kaya hindi gaanong problema ang pagkawala ko. Ang mas ikinababahala ko ay ang kanyang ugali. Kapag nagalit siya at gumawa ng padalos-dalos na desisyon, kailangan ko kayong humawak sa kanya. Alam kong susunod siya kapag kayo ang kaharap. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para mapanatili siyang maayos, sigaw ni Spencer. Habang nandito ako, kailangan niyang manatili sa bahay para magpagaling. Oo, ganyan na. Panatilihin mo siya sa bahay at tiyaking sapat ang kanyang pahinga sa kama. Ano man ang mangyari, hindi siya dapat payagang lumabas ng bahay. Sige, naiintindihan ko, sagot ni Spencer. Pupunta ako riyan ngayon kasama ang ilan sa mga tao ko. Magaling, aalis lang ako kapag nakarating ka na. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Ben. Kapag nandito si Spencer, mas magiging madali ang lahat. Samantala, nagwawala si Zachary sa kanyang silid. Nasaan na ba si Ben? Bakit hindi pa siya umaalis? Ano ang dahilan ng pagkaantala? Sinenyasan ni Ben si Reyna na itago ang kanyang kinaroroonan habang nananatili siya sa silid upang mag-impake ng kanyang gamit. Kahit sigawan pa niya ako, aalis lang ako kapag dumating na si Spencer. Tulad ng kanyang sinabi, dumating si Spencer sa Southridge hindi nagtagal kasama ang 12 tauhan na sakay ng 4 na sasakyan. Laking gulat at tuwa ni Ben nang makita niyang may dala pa si Spencer na ilang malita, patunay ng kanyang determinasyong manatili hanggat kinakailangan. Nang mapagtanto ni Zachary ang nangyayari, sumabog siya sa galit. Alam ko na, may masamang balak talaga ang tanga na si Ben. Paano niya nagawang kunin si Mr. Spencer para bantayan ako? Ginawa lang iyon ni Ben dahil nagmamalasakit siya sa iyo, mahinang sabi ni Reyna. Kasabwat ka rin ba? Kayong dalawa ba ay nagsabuatan para pagsinungalingan ako? Nanatiling nakayuko si Reyna, na nilamon ng takot at hindi nang ahas magsalita pa. Lumabas ka, malamig na utos ni Zachary. Kapag galit si Zachary, palagi niyang ibinubuhos ang galit kina Ben at Bruce. Ngunit sa kabutihang palad ay mas mahinahon siya sa mga babae. Pero kailangan kong manatili rito kasama mo. Paano kung ikaw ay? Lumabas ka, sigaw ni Zachary na ubos na ang pasensya. Ayaw nang sumubok pa si Reyna kaya sinunod niya ang utos. Gayunman, bilang huling hakbang, inutusan niya ang ilang tauhan na magbantay sa loob ng silid. Nawala ng imik si Zachary at muntik nang magalit muli nang makita ang takot sa mga mukha ng kanyang mga tauhan. Sa huli, nilunok na lamang niya ang kanyang pagkainis. Nakakainis ang palaging binabantayan, ngunit alam din ni Zachary na ginagawa lamang iyon ng lahat para sa kanyang ikabubuti. Pagkatapos ng lahat, isa na siyang nasa mataas ang panganib at walang sinuman ang maaaring magpabaya sa kanyang kalagayan. Mr. Spencer, ang bilis ninyo, masiglang sabi ni Ben habang palabas, hindi maitago ang kanyang ginhawa at tuwa. Ilang beses nang nagwala si Mr. Noct. Kung magtatagal pa ako roon, baka pira-pirasuhin niya ako. Mr. Spencer, iniiwan ko na sa inyo si Mr. Noct. Kailangan ko ng magmadaling pumunta sa paliparan.
Sumimangot si Spencer at napabuntong hininga. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit pinahirapan ni Mr. Henry ang babaeng iyon noon. Puro problema lang siya. Huwag naman po ninyong sabihin iyan, pakiusap ni Ben. Matagal na ninyong pinoprotektahan si Miss Lindbergh at sana ay ipagpatuloy ninyo iyon. Hindi ba ako pwedeng magalit? Matapos ang nangyari kay Mr. Zachary, bakit nagagawa pa rin niyang mag-alala ang mga tao para sa kanya? Hindi niya sinasadya, walang magawang sabi ni Ben. Sadyang malupit lang ang tadhana sa kanya. Sige, tama na. Umalis ka na. Ibalik mo siya sa lalong madaling panahon para tumigil na sa pag-aalala si Mr. Zachary. Gagawin ko. Pagkatapos noon, nagmadaling umalis si Ben kasama ang ilan sa mga tauhan ni Spencer upang mapanatiling sapat ang bilang ng mga tao sa bahay. Nang malaman ni Zachary na umalis na si Ben patungong paliparan, saka lamang niya nagawa ang matagal na niyang hinihintay na paligaw. Samantala, ipinahanda ni Hannah ang silid ni Henry para sa pananatili ni Spencer at nagluto rin siya ng mga paborito nitong pagkain. Tungkol naman kay Spencer, alam niyang walang silbi ang mga tuwiran sa isang galit pa ring Zachary. Sa kasalukuyang sitwasyon, mas mabuting manahimik siya at bantayan lamang ito. Hindi rin nang ahas si Reyna na lumayo kay Zachary, kaya inayos niya na makipag-ugnayan ang mga doktor ng ospital kay Helen upang gamutin si Olivia. Kinahapunan, tumawag si Peter kay Reyna upang magpasalamat. Huwag mo akong pasalamatan, sabi ni Reyna. Mas dapat mong pasalamatan si Miss Lindbergh at si Mr. Knock. Sila ang dahilan kung bakit naging posible ang lahat para kay Olivia. Pakiabot mo ang pasasalamat ko sa kanila. Bibisita ako ng personal kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Sige, alagaan mo ng mabuti si Olivia. Kabanata 1390. Sa mga sumunod na araw, nanatili lamang sa bahay si Zachary upang magpahinga at magpagaling. Ayon kay Helen, wala nang kailangan pang karagdagang gamutan o gamot sa puntong iyon. Gumawa siya ng hiwa sa likod ng tainga ni Zachary upang mailabas ang naipong dugo at ang tanging magagawa na lamang nito ay magpahinga ng husto. Sinundan si Zachary ni Reyna at ng iba pang tauhan buong araw na parang anino. Kahit bumaba lamang siya para kumain, doble ang pag-iingat nila upang masigurong hindi siya madadapa. Si Spencer naman ay paulit-ulit na nagpapaalala kay Zachary na mag-ingat. Natural, labis ang inis ni Zachary. Isa na akong ganap na lalaki. Hindi ko kailangang alagaan na parang bata. Alam ba nila kung gaano ito nakakahiya? Hindi na kailangang sabihin pa na ilang beses nagwala si Zachary. Ngunit palaging nakikiusap si Spencer at ipinapaalala sa kanya si Henry habang pinipigilan ang luha. Sa kasamaang palad, napaka-epektibo ng paraang iyon kay Zachary. Sa tuwing makikita niyang malapit nang umiyak si Spencer, tatahimik na lamang siya at babalik sa kanyang silid habang palihim na minumura si Ben. Tutal, alam ni Ben ang mga kahinaan ni Zachary kaya sinadya nitong kunin si Spencer para bantayan siya. Kahit ayaw niyang aminin, kailangan ding tanggapin ni Zachary na napakatalino ng ginawa ni Ben. Dahil hindi niya kayang makitang nalulungkot si Spencer, wala siyang nagawa kundi pigilan ang kanyang pagkainis at maging masunuring pasyente na gusto ng lahat. Sa kabutihang palad, araw-araw nasa bahay ang mga bata upang makasabay si Zachary sa pagkain. At dahil sa walang tigil na paalala ni Spencer, naging napakabait nilang lahat at sinigurong hindi maagrabyado ang mga sugat ng kanilang ama. Sa natitirang oras, ginugol ng mga bata ang kanilang panahon sa pakikipaglaro sa tatlong batang babae sa Northridge. Si Morgan, na kasing likot din nila, ay dinala pa ang 6 na bata upang magpalipad ng saranggola sa kabundukan. Kasama sina Fifi at Little Fifi, naging masaya ang lahat. Si Robbie naman ay palaging mag-isa lamang na nakaupo sa swing ng puno at naglalaro ng kanyang tablet. Kung ano man ang ginagawa niya roon, walang nakakaalam. Sa ganitong paraan, lumipas ang 2 araw ng tahimik. Sa ikatlong araw, dahil wala pa ring balita tungkol kay Charlotte, isang Zachary ang agad na tumawag kay Ben kinaumagahan. Huwag kang mag-alala Mr. Knock. May nahanap na kaming mga palatandaan tungkol sa kanyang kinaroroonan at papunta na kami roon ngayon. Kailangan mo siyang mahanap bago dumilim at ibalik siya rito. Naiintindihan mo ba, utos ni Zachary? Nangako si Ben na tatuparin niya ang misyon at doon lamang napanatag ang loob ni Zachary.
Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto at may nagsalita. Mr. Knock, nandito na si Miss Gold. Papuntahin mo siya sa study room. Mabilis na nagpalit ng damit si Zachary bago tinulungan ni Reyna na makarating sa study room. Hindi nagtagal, pumasok ang isang katulong kasama si Nancy. Mr. Knock, masayang bati ni Nancy, na halatang natuwa nang makitang maayos na muli si Zachary. Labis akong gumaan ang loob ng malaman kung maayos ka na ulit. Narinig ko na ikaw ang nagdala kay Dr. Wright dito sa tamang oras. Maraming salamat, taos pusong sabi ni Zachary. Huwag mo nang banggitin, sagot ni Nancy habang may lambing ang tingin sa kanya. Wala iyong anuman. Alam kong napakahirap kunin si Dr. Wright. Hindi lang malaking halaga ang kailangan mo ring humingi ng mga pabor. Ngunit ang higit na ikinabilib ko ay naisip mo pang humingi ng tulong sa kanya. Hindi man lang pumasok sa isip ni Zachary na humingi ng tulong kay Helen upang patatagin ang kanyang kalagayan, ngunit kay Nancy ay tila natural lamang yun. Naisip ko yun dahil nagmamalasakit ako, sagot ni Nancy na may bahagyang tawa. Bukod pa riyan, anumang may kinalaman sa iyo ay mas mahalaga kaysa sa sarili kong mga bagay. Sa bigla at puno ng lambing na pag-amin na iyon, tuluyang nawala ng masabi si Zachary. Napansin ni Nancy ang kanyang pagkailang at agad nagbago ng paksa. Huwag kang mag-alala, hindi ko sinusubukang bigyan ka ng pressure. Nandito ako ngayon dahil may sasabihin sana ako sa iyo. Sige, ano iyon? Hindi ko alam kung tama bang banggitin ito, pero biglang sabi ni Nancy matapos mag-atubili sandali. Huwag kang mag-alala, lubos ang tiwala ko sa iyo. Maaari kang magsalita ng malaya.